Buksan ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Gawa, Kabanatang 11, talatang 6. Ganito po ang isinasabi ng Biblia. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Pagpalain po ng ating buhay na Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mga salita. My dear brothers and sisters, sa hapong ito ay ating purihin, palakpakan ang dakilang pangalan ng ating Yahweh El Shaddai. Yung pong palakpak na pinagpalanan ng ating Panginoon. Glory to God. So sa araw na ito po yung panglimang paksa sa ating tinatalakay na Catholic Life and the Spirit Seminar, ang Baptism and the Holy Spirit. At ako'y naniniwala sa araw na ito, mayroon pong gagawin ang Diyos. Naniniwala kayong may gagawin ang Diyos ngayon? Sinong naniniwalang may gagawin ng Diyos? Sigurado kayo? Naalaala ko naman yung kantang may gagawin ng Diyos. Alam niyo bang kantang yon? Amen. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo yon? May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Alam niyo yung kantang yon? Mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Sino nakakalam nun? Mamaya ipapaalam ng Diyos yan. So naniniwala kayo may gagawin ng Diyos ngayon? Amen. Sinong naniniwalang may gagawin ng Diyos? Sure kayo? Amen. Kaya huwag kayo mag-alinlangan kasi naniniwala ako mamaya may gagawin ng Diyos dyan sa inyong kinalalagyan. Okay, pagpalain po kayo ng ating Yahweh El Shaddai sa araw na ito. Tayo po ay makakaupo at tayo po ay makinig ng mabuti. Ang ating topic ngayon is about baptism and the Holy Spirit. Baptism in the Holy Spirit, sabi dito, is not a sacrament. Baka akalain natin sakramento ito, yung bautismo o baptism in the Holy Spirit. Sabi dito, baptism in the Holy Spirit is an experience of Spirit power. Gusto niyo bang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos ngayon? Ang sabi dito, baptism in the Holy Spirit is an experience of Spirit power. And then, baptism in the Holy Spirit is a renewal of Spirit power. Kaya ako'y naniniwala na sa araw na ito, mararanasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos at naniniwala ako sa araw na ito ay muli nating mararanasan ang pagbabago o pag-renew, pagkakaroon ng panibago sa kapangyarihan ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. At ako'y naniniwala, mababago ngayon ang ating mga spiritual na buhay. Na dati, pagiwang-giwang tayo, ako'y naniniwala, paglabas nyo dito, hindi ka na pagiwang-giwang, diretso ka na. Sino ang gusto maging diretso na? Talaga? So, nung nakaraan, anong ating pinag-aralan? Para tayo maging diretso, sabi mo sa iyong katabi, magbago ka na. Amen ba? Kasi mamaya, pagka dumating sa iyo ang Espiritu ng Diyos, ako'y naniniwala, mawawala ka sa lumang buhay. At mararanasan mo ang panibagong buhay. Yun ang tinatawag na renewal. Nawawala ang luma at dumarating yung bago. Parang lisensya yan. May mga lisensya ba kayo? Kahit anong lisensya?
marriage license, driver or driving license. Tapos, mga license sa iyong provision. Alam niyo po, ang driving license may expiration. Pero ang marriage license, wala. Tell until death. O, ano tawag doon? Till death, do us part. Ay, kayo naman. Parang nalito ako doon, ha? Hanggang sa kamatayan, di ba? O ano yun? Till death. Pagkasama hanggang kamatayan, do us part. Ngayon baliktad na. Kamatayan, suluhin mo na. Pagkakaginawaan, kasama tayong dalawa. So, yan lang ang nakikita at napapansin ko na walang renewable, ano? Yung marriage license. Kaya pag nagpakasal kayo, tiyakin nyo lang, mahal nyo pakakasalan nyo. Kasi hindi po yan marirenew. Napagating ng 5 taon, pero mayroon nang nilalakad sa Pilipinas na ang marriage ay gagawin na lamang good for 6 years. Mag-isip-isip, 1, 2, 3. Ay isinusulong yan ng mga mambabatas ng Pilipinas. Hindi ko alam kung anong klaseng utak mayroong mga mambabatas natin, ano? Siguro yung mga mambabatas natin, lahat may problema sa asawa. Kasi sinusulong nila yan na ang marriage po sa Pilipinas ay magkakaroon na ng expiration. I think, parang isinusulong nila na good for 6 years ata, i-renew mo na lang. Eh, paano kung ayaw mo na mag-renew? Anong gagawin mo ngayon? Goodbye. Pinapattern tayo sa ibang bansa. Di bang Amerika, pag ayaw mo na, divorce. Sa atin, ganun nilang ginagawa. Iba lang ang pamamaraan. May expiration lang. Para doon sa panahon na yon, pag nag-aaway na kayo, di na magkasundo, eh doon sa panahon na yon, mag-uusap na kayo. O sige, huwag na tayo mag-renew. Kaya makakarami kayo. Ihintay lang 6 years, tapos expired na yun. Tapos, sabihin mo doon sa pangalawa, okay na, mag-expired ako sa 1 taon. Hintay-hintay ka lang muna. O, ang tanong ko sa inyo, kayo, payag kayo doon sa marriage sa may expiration? Payag kayo doon? Sino yung yes? Nasa kamay. Nahihiya pa kayo. Pero totoo lang, gusto na magtaas ang kamay. Kasi yung asawa, naligaw na ng ibang pintuan, hindi na bumalik. So ngayon, hanggang ngayon, yan lang ang license na wala pong expiration, ano? Yung marriage license. Pero lahat ay mayroong tinatawag na pag-renew, ano? Pagbabago. Katulad po ang ating spiritual life. Kailangan ito ay nagkaroon din ng tinatawag na pagbabago. Bakit? Kasi pag dumating na yung mahabang panahon, parang ikaw ay punong-puno na rin. Parang overload ka na rin. Kasi minsan, ang dami mo ng obligasyon, ang dami mo ng talagang karga. Kaya ngayon naman, ang nais ng Lord ay maranasan natin yung pagbabago. Ibig sabihin, kung wala ka nang nararanasang kagalakan at kaligayahan sa paglilingkod at sa gawain ng Diyos, ako'y naniniwala sa araw na ito, pagkatapos ng baptism and the Holy Spirit, lalabas ka ditong masayang-masaya, nagagalak na uli, at uhaw na uli kay Yahweh El Shaddai. Amen ba? Kayo ba ay masaya pa rin sa piling ng Diyos? Sinong masaya pa rin sa piling ng Diyos? Talaga? May kanta pa rin yan eh. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong, kinanta na kaya, di ba? Ay may kagalakan
Sa piling mo, O Diyos, ay walang kalungkutan. Hindi kasama yun doon. O ngayon, sa Bible, ang ating inang Berhen, siya po ang tinatawag ng Bible na is the model of life in the Spirit. Si Virgin Mary. The model of life in the Spirit. Siya yung modelo sa pamumuhay or sa buhay sa Espiritu Santo. Ang sabi po dito, her whole life is under the influence of the Holy Spirit. Kaya siya po yung modelo. Nung dumating sa kanya ang paglukob o ang anghel ng Diyos, na sinabi ng Diyos, lulukuban ka ng Espiritu at ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Anong isinagot ng ating inang Berhen? Anong isinagot? Maganap sa akin. Ang iba't iba yan eh. Ayon sa wika mo, ayon sa nais mo, ayon sa gusto mo. Depende lang kung anong lahi. Magkaiba bang lahi ng Bisaya at saka Bicolano? Magkaparehas ano? Depende lang sa lingwahe. Maganap, your will be done, di ba? Maganap sa akin ang kalooban mo. Ano sa Bisaya yun? Ha? Kahit sa Bisaya, iba-iba rin ibig sabihin yan. Kasi ang Bisaya, iba't iba rin ang salita. Sa Bicol, ganun din. Sa Bicol, may mao, parting bulan. May oo, parting sursugon. Pagdating naman sa parting, I think, Albay or Naga, iyo. Iyo ba ganoy? Iyo ba gamanoy? May mga Bicolano ba dito? Ay, dakulo ng mga Bicolano, no? Sige daw, magtaas ang kamay ang mga Bicolano. Damo-damo, sabi sa sursugon. Pagdating naman sa bulan, daghanon. Pagdating sa bulan, pagpiniton. Pagdating sa sursugon, magkuton. Iba rin talaga salita ng mga, kahit na Bicol yan, katabi, pero iba-iba rin salita. Parang Bisaya din yan, iba-iba rin ang salita. Katulad ng Surigao nun, di ba? Ibang salita, yung pula, nagiging puya. Yung balay, nagiging bayay. Kaya sabi ko, saan dito ang opisina ng El Shaddai? Ang sabi ng isang brother, doon brad, sa puya na bayay. Bakit kasi yung L nagiging Y? Kaya sabi ko naman, hayuyuya. Okay. Ang ating inang Birhen ang pinakamodelo po sa buhay sa Espiritu. Kaya ang ating pinag-aaralan, Life in the Spirit Seminar. Amen po ba? Life in the Spirit Seminar. Buhay sa Espiritu. Ngayon, kung ang ating inang Birhen ay naging modelo po sa buhay sa Espiritu, sabi dito, God wants us to live a life in the Spirit. Nais din ng Lord na tayong lahat ay mamuhay ayon sa buhay sa Espiritu. Nakikinig po ba kayo? Kasi po, mayroon tayong modelo sa buhay sa Espiritu. Sino ang ating modelo? Ang ating inang Birhen. Marami po ang hindi tumatanggap sa ating inang Birhen. Ayaw lang kilalanin. Ayaw lang tanggapin. Kasi ang sabi nila, ang ating inang Birhen daw, sinasamba natin. Sinasamba nyo nga ba? Hindi natin sinasamba. Kinikilala, pinararangalan, nilirespeto, kasi siya ang ina ng ating Panginoong Hesukristo. Amen ba? Kaya doon sa mga hindi kumikilala sa ating inang Birhen, di ko alam kung paano nila ito kinikilala. And then, kung ang ating inang Birhen, ang modelo natin sa buhay sa Espiritu, sabi natin kanina, God wants us to live a life in the Spirit. Nais din ng Lord, gusto rin ng Panginoon na tayong lahat
ay mabuhay sa pamumuhay sa Espiritu. And then pangalawa, ang sabi natin kanina, her whole life is under the influence of the Holy Spirit. Ano ang gusto rin ng Panginoon sa atin? Kung ang ating inang Berhen ay talagang nasa ilalim siya ng pangunguna ng Espiritu Santo, God wants us that our whole being must live with the influence of the Holy Spirit. Amen ba? Amen. Kasi ito ang nais ng Lord sa baptism in the Holy Spirit. Maganap sa atin na tayo din ay nasa ilalim ng pangunguna ng Espiritu ng Panginoon. Kaya itong baptism in the Holy Spirit, mithiin po natin na tayo ay mapailalim sa kapangyarihan ng Diyos, maranasan natin kanyang kapangyarihan, at mapailalim tayo sa pangunguna ng kanyang Espiritu Santo. Narinig niyo po ba? Sabi natin kanina, baptism in the Holy Spirit is an experience of Spirit power and is a renewal of Spirit power. Ang tanong ko po, sino sa inyo gustong makaranas ng kapangyarihan ng Diyos? Gusto niyo maranasan? Okay, balik tayo sa binasa natin dahil introduction lang yon. Ang sabi po ng binasa natin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila ay nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya yung mga lulukuban mamaya ng Espiritu Santo, huwag yung pipigilan ng iyong mga labi. Maaaring mamaya magkaroon kayo ng gift of tongues. Diba, nung nakaraan ay paliwanag ko sa inyo kung ano yung gift of tongues. Mayroon naman, hindi pa nilulukuban ng Espiritu Santo, may gift of tongues na. Bakit? Masyadong madaldal. Ang tawag doon, gift of tongues. Kaya lang, hindi yun ang gusto ng Panginoon ibigay sa inyo. Ang gustong ibigay ng Diyos sa atin na gift of tongues ay galing sa Espiritu Santo. Kaya mamaya, pagbaba ng Espiritu Santo, pag naranasan nyo yan, huwag yung pipigilan ang iyong mga labi. Bakit? Kasi magbabago ang ating mga sinasabi. Sa halip ng sinasabi natin ay mga negative word, mamaya hindi na, panay praise the Lord na. Amen ba? Amen. Panay hallelujah na. Kapag tayo ay nabibigla, ang mababanggit natin, praise the Lord, hallelujah. Eh, ang tao may expression yan. Expression bang tawag doon na laging nababanggit pag nabibigla? Expression ba? O, tama, expression, ano? Lalo na sa mga may edad na. Pag nabibigla, ibang binabanggit. Lalo sa probinsya, ano? Ang pangit pa, ang dami namang bibig kasi, yung tinatago-tago pa ng kanyang mister, yung pag binabanggit. Mayroong nanita dyan na disciple, sabi, Nay, ang dami naman anyang mabangong bulaklak na piling ilagay sa iyong bibig. Bakit pangit pa at mabantot pang bulaklak ang nailagay sa iyong bibig? Ang sabi ngayon ng nanay, anak, i-expression lang naman ito. Kaya sabi ng disciple, yun nga po nanay, ang dami namang mabangong bulaklak na dapat nating banggitin, bakit nyo mabantot pa? Pwede naman anya pa nabigla kayo. Praise the Lord, hallelujah. Ay hindi eh. Mayroon pa, kabayo ka. Naalala ko yung sumakay ng jeep. Sa Pilipinas kasi, alam nyo naman ng mga jeep, medyo medyo mabilisan. Titigil bigla. Tapos, pag tumigil yan, medyo malayo pa sa'yo. Ikaw naman, hahabol ka. Dahil nakatigil, medyo malayo, so sasakay ka. Eh, ang mga problema sa mga driver sa Pilipinas, ganito, kung kailan ka hahakbang paakyat
aakyat, saka aandar. Naranasan niyo ba yun? So ano gagawin ng pasahero ngayon kapag umandar yung jeep at hindi magagalit, hahabulin niya. Kasi, naano na siya yung parang nabuyo na siya, na umakyat. Kaya hindi natitigil yun. Bihira lang yung tao na nakapag-isip na tumigil. Pero madalas, dahil nabuyo ng aakyat, hahabol sa jeep. Yan mga driver naman sa Pilipinas, ganito. Siyempre, pag nakita sa salamin na yung humahabol, ay yung pasahero yung mahabol, titigil uli. So ano mangyayari sa pasahero pag tumigil uli yung jeep? Masusubsob. Kaya nangyari ko rin sa pasahero ganito. Nung masubsob ang pasahero, pasok sa loob ng jeep. Swak na swak. Ang sabi ngayon ng pasahero, ay kabayo. Siyempre nabigla eh. Ang sabi nila, expression daw yan. Expression lang. Kaya nung magbayad na yung pasahero na subsob, sabi ng pasahero, Mama, bayad po. Inabot naman ng katabi. Ang sabi ng umabot, Mama, bayad ng kabayo. Ito totoong nangyari ito. Hindi ito kwento lang. Totoong nangyari ito. Alam niyo sa Pilipinas, maraming kwento. Ano? Kaya sabi ng driver, anong kabayo? Yung po pumasok, sabi, kaya kabayo daw eh. Kaya ang dami namang dapat banggitin ng ating labi. Minsan, iba pang nababanggit natin. Okay lang sana kung nabibigla kang nababanggit mo, kabayo, kalabaw. Eh hindi, minsan pangit yung nababanggit eh. Kung anong tinatago-tago ng mister, yun ang binabanggit-banggit pag nagugulat. Kaya kung gusto nyo raw makilala ang tao, gulatin mo. Makikilala mo yan kung sino yan. Nakikinig po ba kayo? Halimbawa, may kaibigan ka. Biglain mo, gulatin mo. Malalaman mo kung anong laman ng puso niya. Okay. Sa baptism in the Holy Spirit, ito po yung pinaka-climax ng seminar ng LSS. Ito yung pinaka-climax, ang baptism in the Holy Spirit. Dahil dito natin tatanggapin ang banal na Espiritu. And then, sa baptism in the Holy Spirit, ang binabawi natin dito ay ang authority and power. Nung nakaraan, napag-aralan po natin sa introduction na ang authority and power ay ibinigay lamang sa tao. Kaya dito po ang ating binabawi dito ay ang authority and power na ibinigay na ng Diyos mula pa nung una o nung unang panahon. Bakit? Sa aklat ng Genesis chapter 27 verse 28, noong likhain ng Diyos ang tao, sa tao ibinigay ang authority. Sa tao ibinigay ang power. Dahil nung nakaraan, sabi ko sa inyo, ang tao lang ang binigyan ng Diyos na kapangyarihang mamahala sa lahat ng nilikha. Ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 27 hanggang 28, Ninalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. Narinig niyo po? Anong nilalang ng Diyos? Ingat kayo. Isang lalaki at isang babae. Sino yung lalaki? Hindi si Adana. Sino yung babae? Hindi si Ibano. Kasi ngayon nababaliktad na. Si Adan naging Adana. Si Eva naging Ibano. Kaya mas maskulado si Eva kay Adan. Nakikinig ba kayo? Kaya madalas nagpe-pray ako sa Lord eh. Sabi ko, ano kaya? Pagtagpuin kayo ng Panginoon si Adano saka si Ibano. Ibig sabihin, isang babaeng makisig at isang lalaking sexy. Sino yung pagsamahin ng Panginoon? Hindi ko lang alam kung sino mabubuntis. Yung makisig na si Ibano o si
Adana. Si Adana. Si Adana. Eh, kayo huwag magagalit sa akin kasi LSS ito. Kailangan dito yung kalayaan, pagbabago, ano? Verse 28. At sila'y pinagpala, wika niya, magpakarami kayo, at punuin ng inyong supling ang buong daigdig, at pamahalaan ito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. So dito po sa verse 28, ay ipinakikita dito na ang authority ay ibinigay ng Diyos sa tao, hindi po sa hayop. Kaya po ang tao ang may kapangyarihan nung araw mag-utos sa lahat ng hayop. Ang tao rin na may kapangyarihan nung araw magbigay ng pangalan sa mga hayop. Nasa tao ang authority, nasa tao ang power. Subalit, ang authority na ito ay nawala noong ang tao ay nagkasala. Doon po nawala ang authority na ibinigay ng Diyos sa tao. Sa madaling salita, para bagang nung magkasala ang tao, para bang isinuko ng tao sa demonyo, kay Satan, ang authority. Kaya mapapansin natin, nung magkasala ang tao ang naging alipin ng kaaway. Napapansin niyo ba? Ang tao ang naging sunod-sunuran sa kaaway. Kaya po sa baptism in the Holy Spirit, ay muli po natin ditong binabawi. O nais uli ng Diyos dito na maranasan uli natin ang kanyang kapangyarihan na dati ay nasa tao na. And then, upang muli nating mabawi ang authority na ito na nawala sa atin. Kaya itong purpose ng baptism in the Holy Spirit. Kaya mayroong tinatawag kanina na renewal. Yung nawalang authority sa iyo, ibabalik sa iyo. Amen po ba? Anong sabi ng Bible? Ang tao ang may kapangyarihan sa demonyo, natapakan ang demonyo. Pero ngayon, anong nangyayari? Ang tao ang tinatapakan ng demonyo. Kaya may mga taong nagpapakamatay, lulugo-lugo, hindi alam ang gagawin. Bakit? Kasi ang demonyo ang may kapangyarihan sa kanya, pero ngayon hindi. Pagdating po ng baptism in the Holy Spirit, ay muli mong mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ano yon? Ang banal na Espiritu. At muling ibibigay ng Diyos sa iyong authority. At hindi na ikaw ang tatapakan ng demonyo, ikaw na ang tatapak sa demonyo. Purihin natin, palakpakan ng Panginoon. Bago po umakyat ang Panginoon sa langit, nung siya po ay namatay at muling nabuhay, bago siya umakyat sa langit, sa aklat ng Lucas chapter 24, verse 29, ang sabi dito, tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo na pagkakalooban ng kapangyarihang mula sa itaas. Ang tinutukoy dito ng Bible ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya mapapansin po natin itong binanggit ng Panginoon ay naganap ito sa aklat ng Gawa chapter 1 o chapter 2 verse 1 hanggang 4. Itong binabanggit ng Bible na tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo na pagkakalooban ng kapangyarihang mula sa itaas. Ang sabi ng aklat ng Gawa, chapter 2, verse 1 hanggang 4, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagulot ng malakas na hangin at napuno nito
ang bahay na kinaroroonan nila. Talatang 3, may nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. Ito yung Holy Spirit na maaaring mamaya ay mangyari sa atin dito. Amen po ba? Sabi ng verse 4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Naganap po ito una ay sa mga alagad. Sa Acts chapter 2, ito ang unang pagbaba ng Espiritu Santo sa bagong tipan. Na ang Espiritu Santo ay parang dilang apoy na lumapag sa mga tao. At ang sabi ng Bible, nung lumapag ang dilang apoy na ito, ang Holy Spirit, ang mga taong ito ay nagsalita sa iba't ibang wika. Kaya po mamaya, huwag niyong pipigilan ang inyong mga sarili. Kapag naramdaman niyo na kayo ay nilukuban ng banal na Espiritu at kayo ay nagkasalita ng ibang wika, hayaan nyo lang. May background. Okay lang ba kayo? Nagbibidyo si nanay, biglang nag-ring. Okay lang yan. Nakikinig po ba kayo? Kaya mamaya, pagka kayo ay mayroong naramdaman na alam yung galaw ng Espiritu, hayaan nyo lang. Huwag nyong pipigilan. Ang authority and power na binabanggit dito ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Sabihin nyo, ang authority, ang power na binabanggit dito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ito yung ibabalik ng Diyos sa atin. Ito yung ipaparanas ng Diyos sa atin mamaya. Kaya pag naranasan mo ito mamaya, magiging ibang-iba ka kaysa iba. Amen ba? Amen. Bakit? Maging masaya ka. Yung walang Espiritu, malungkot. Ikaw, kahit may problema, masaya. Bakit? Ay, praise the Lord, wala akong pera. Pero yung iba, walang pera, malungkot na. Pero ikaw, tumatawa pa. Amen ba? Alam mo ba yung kantang ibang-iba kaysa iba? Ibang-iba kaysa iba, ang mga anak ng Diyos. Ibang-iba kaysa iba. Alam niyo yun, hindi pa rin. Alam na. Okay. Kapag tinanggap natin ang Espiritu Santo, ay magtataglay ka ng kakaibang kapangyarihan. Kapag ito'y tinanggap natin mamaya, magtataglay tayo ng kakaibang tanda. Ano yung kakaibang tanda ang ating tataglayin? Sino po sa inyo ang nakakita na ng ambulansya? Taas ang kamay. Yung mga hindi nagtataglay ng Espiritu sa ambulansya, inilalagay. Pero yung mga nagtataglay at magtataglay ng Espiritu Santo, maging katulad ka ng ambulansya. Anong ibig sabihin nito? Pag ang ambulansya, sa Pilipinas ang kinikwento, hindi dito ha, kasi baka magkaiba ang ambulansya dito kaysa Pilipinas. O sa Pilipinas, kapag may dumarating na ambulansya, anong naririnig natin? Wang-wang. Anong tawag doon? Sirena, ano? O, di ba? Pag nagwang-wang na ang ambulansya, ano ang ginagawa ng ibang sasakyan? O, bakit tumatabi? Ibig sabihin, yung wang-wang na yon ay authority. Symbol po ng authority. Na pag nagwang-wang na yon,
sa ayon sa gusto mo, tumabi ka. Amen po? So anong ibig sabihin nito? Pag ikaw ay tumanggap ng Espiritu Santo, magkakaroon ka ng tanda, magkakaroon ka ng tatak, na kapag ikaw ay tumanggap ng kanyang banal na Espiritu, parating ka pa lang, ang mga demonyo ay tumatabi na. Ang mga demonyo lumalayas na. Kaya pag ang tawag mo sa asawa mo, demonyo ka, pag dumating ka, lumalayas na. Di ba sa probinsya, mayroong gano'n, no? Usong-uso yan sa probinsya. Tandang-tanda ko pa nung ako'y bata pa. Pag nagmumurahan yung mga matatanda, Jesus Maria Josep, sabi nung lula, demonyo ka. Sabi ng lulo, demonyo ka rin. Kaya sabi ng mga apo, demonyo si lulo, demonyo si lula, ano tayo? Di ba? O, sino ang galing sa mga probinsya? O, di ba? Uso-uso sa probinsya yan, di ba? Lalo yung mga pamilya na hindi maka-Diyos. Nako, maririndi ang tainga mo. Iba't ibang murang maririnig mo. O, si sister, nagmumura na. Sampol lang naman ito. Sampol lang naman. Kasi nung araw, narinig ko yan sa mga magulang, mga lula, lulo. Kaya tuloy, ang mga anak at apo, nag-uusap-usap. Si lulo, demonyo. Si lula, demonyo. Tapos, narinig naman ng mga anak at ng mga apo. Ang tatay nila, demonyo rin daw. Ang nanay, demonyo rin. Kaya sabi ng mga anak at mga apo, ano tayo? Mga demonyito. Kaya nga ngayon, magkakaroon ng pagbabago. Renewal. Nang ibig sabihin, yung mga dating espiritu na nasa atin, mawawala yan at mapapalitan ng espiritu ni Yahweh El Shaddai. Palakpakan, purihin ang ating Panginoon. Bakit kailangan po ibigay ang Espiritu Santo sa atin? Alam niyo po, my dear brothers and sisters, sa Acts chapter 8, verse 14 hanggang 18 o 16, binabanggit po dito, hindi lahat ng tumanggap ng mabuting balita ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Sa Acts chapter 8, verse 14 hanggang 16. Ulitin ko, ang sabi doon ng Bible, hindi lahat ng tumanggap ng mabuting balita ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, kahit alam mo yung salita ng Diyos, maaaring hanggang Word of God lang, pero wala yung Holy Spirit. Nakukuha niyo po ba? Kaya mapapansin po natin, maraming magagaling, mahuhusay sa mabuting balita sa Biblia, pero walang self-control. Anong ginagawa? Nagkikipag-away, nagkikipagdebate, nagkikipagtagisan ng talino. Pero ang taong nilulukuban ng banal na Espiritu, tahimik. Bakit? Ang Holy Spirit ay tahimik. Ayaw ng Holy Spirit ng magulo. Pag nag-alaga ka ng kalapate, pag magulo ang may-ari ng bahay, anong ginagawa ng kalapate? Hindi nga makaalis kasi nakakulong. Kayo talaga. Hindi ba tapos ang kwento? Inunahan nyo na ako. Nakakulong yung kalapate. Ano nangyayari sa kalapate? Pag magulo yung may-ari ng bahay, away na away. Ha? Hindi, namamatay ang kalapate. Namamatay. Kayo talaga. Kaya pag nag-alaga kayo ng kalapate na nakakulong, kahit pakainin na napakainin, pag yan ay namatay, ibig sabihin, kayong sambahayan magulo. O, pag hindi naman nakakulong yung kalapate, anong nangyayari? Anong ginagawa ng kalapate? O, yun ay sinasabi ko na lumalayas na. Kasi malaya siya. Kaya pagka nag-alaga ka ng kalapate, at yan ay biglang nawala at hindi na bumalik, ibig sabihin,
magulo ang pamilyang ito. Pero, pag ang kalapati kat hindi mo pinapakain at hindi nakakulong at yan ay balik ng balik pa rin sa iyo, ibig sabihin, ikaw ay mabuting tao. Amen ba? Kaya kung gusto yung maging mabuting tao o makilala yung mabuting tao kayo, mag-alaga kayong kalapati. Dito bawal ikulong dito kalapati. Bawal yan. Ang kalapati dito, malaya. Sa atin lamang sa Pilipinas, ang mahilig magkulong ng kalapati. Bakit ikinukulong? Kasi lumalayas yung kalapati. Bakit lumalayas? Ayaw ng kalapati sa kanya. Bakit ang kalapati kasi ay kapayapaan? Kaya ang taong nagtataglay ng Espiritu Santo, payapa ang buhay. Hindi nagkikipag-away, hindi nagkikipagtalo, hindi nagkikipagtagisan ng talino, hindi nagkikipagdebate. Amen ba? Kaya sa Bible, marami pong tumanggap ng salita ng Diyos pero hindi tumanggap ng banal na Espiritu. Ang sabi ng verse 14, nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinatanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugod nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Verse 16, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanila o sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Anong ibig sabihin nito? Iba yung alam mo lang ang salita ng Diyos at iba yung bumaba sa iyo ang Espiritu Santo. Narinig niyo po ba? Iba yung binabaan ng Espiritu kaysa taong alam lang ang salita ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay tumanggap na ng salita ng Diyos. Ang kailangan naman natin ay tanggapin din natin ang Espiritu Santo. At iyan ang gagawin natin mamaya. Sa Acts chapter 8, verse 17, at ipinatong na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Kaya mamaya, pag tayo ay nagbabaptism na, huwag kayong magtataka kung mayroong lalapit sa inyo at papatungan kayo ng kamay. Nasa Bible, ipinapatong nila Pedro, nila Pablo, nila Juan ang kanilang kamay at doon lang bumababa ang Espiritu Santo. Kaya mamaya gagawin natin yan. Lalapit sa inyo ang ating mga kapwa manggagawa na alam ko kagabi pa ay handang-handa na sila na hindi na sila nagkasala dahil napag-usapan namin yan noong nakaraan na yung Thursday ng gabi mayroon ng kanya-kanyang cleansing. Kaya hindi ko alam kung anong cleansing ang ginawa ng bawat isa kagabi. Ako, uminom ako ng gatas, pure. Nakikinig ba kayo? Sa tiyan naman yon. So, ibig sabihin, kagabi pa lang, mayroon ng individual cleansing ang bawat isa. Kanya-kanyang dulog sa Diyos, kanya-kanyang hingi ng tawad. Lord, naging salbahe ako, patawarin mo kasi bukas nagpapatong ko ng kamay. Kanya-kanya yan, kasi pag hindi tayo humingi ng tawad sa Diyos, at tayo ay hindi nakapag-cleansing, ay maaaring mabaliktad. Ano yung mabaliktad? Pagpatong mo ng kamay, ikaw yung matutumba. Hindi yung papatungan mo ng kamay. Bakit? Eh yung papatungan mo nakapag-cleansing, nakapag-confess, ano? Nag-confess pa kayo? Hindi? Walang confession? Mamaya mag-confess kayo sa Lord. Kung ano ang inyong mga kasalanan, ano? Huwag kayong papayag na mamaya ay hindi kayo makapag-confess sa Lord. Pero in-announce naman ng ating mga pamunuan na mag-umpisal kayo. Inabot nyo ba yung pang-umpisal?
O kasi nga, nagsipag-asawa yung mga lalaki, kaya kulang ang pare. Kaya nananawagan yung mga pare natin na magpari ang mga lalaki. Kaya lang, siyempre, malungkot daw sa kumbinto. Malungkot sa simbahan. Masaya daw pag sa labas. May kwento dyan eh. Kaya ayaw ko ikwento, baka magalit kayo sa akin. Sige lang, pag may nagreklamo, ako nakataya. Ito naman kasi ay conversation ng pastor sa kapare. Kasi itong pastor kasi, ang dami nila nakikita sa simbahan. Iba ko nga ba mga pastor na ito, ano? Ang habang na panahon na pinag-aaralan, pero bakit hindi nila matanggap-tanggap yung Katoliko, ano? Sabi nila, yung mga Katoliko na makasalanan. Ibig sabihin sila yung mga banal. Hindi naman ganun yun. Unfair naman ang Lord. Lahat tayo may kasalanan. Pastor ka, pare ka, or what. Lahat tayo nagkakasala. Walang banal sa atin. Amen ba? Hindi porke pastor ka na, wala ka ng kasalanan. Ano ka? Tao tayo, kaya tayo nagkakasala pa rin. O, ito na yung kwento. Inaantok ata kayo eh. Huwag kayong aantok eh. Samahan niyo ko rito. Kasi isang linggo na tayo magkasama-sama. Hanggang next Friday na lang. After noon, uwi na ako ng Dubai, Abu Dhabi. Huwag December, may anniversary doon. Gusto niyo punta kayo doon sa Dubai. November 7, ang anniversary ng Dubai. Punta kayo sa Dubai, ha? Magkita-kita tayo sa Dubai, ha? Ay, samantalahin nyo hanggat andito kayo. Huwag kayong manghihinayang sa inyong pamasahe. Ang Diyos ang magbabalik ng pamasahe nyo. Amen po ba? Okay. Saan na tayo? Sa pastor at saka sa pare. Conversation na naman ito ng pastor sa kapare. Ito kasi mga pastor, ang dami na nakikita. Sabi ng pastor, Father, wala naman anyang madre sa sa Bible. Bakit anya sa simbahan yung may madre? Ito yung pare, siyempre, tapos ang philosophy, ang mga pastor naman, minsan walang philosophy yan kasi straight yan eh. Kailangan, banal na banal talaga. Mga pare, nag-aaral ng philosophy yan eh. Katulad sa amin, pagsama nila kami, nag-aaral kami ng philosophy yan. Kaya mga disciple, hindi mo mahuli-huli yan. Nag-aaral ng philosophy yan eh. Saka theology ngayon. Ngayon sa Manila, mayroon ng theology, no? Evangelization. Mayroon tayo mga graduate ngayon sa evangelization. First batch natin sa Divine College. Kapag mayroon kayong mga anak na gusto mag-aralin doon, papuntahin nyo doon sa Divine College. Dahil mas maganda na doon nakakatapos yung bata dahil may kasamang salita ng Diyos. Okay. Sabi ngayon ng pare, palibasang pare, tapos din ng filosofiya. Sabi niya, ginamitan ng philosophy si pastor. Sabi niya, Pastor, ang lupit mo naman. Pati Madrid, pinakikialaman mo. Huwag mo nang pakialaman yan. Sa amin naman yan. Kwento lang yun. Baka mamaya sabihin nyo, talaga mayroong talaga, ano? Kwento lang yun. Para naman kayo, hindi kayo nabibigla. Kasi ang pare, mga pastor, tao pa rin mga yan. Walang perfecto. Amen po? Si Padre, pwede magkamali, pwede magkasala. Kasi hindi sila Diyos. Hindi na pag nagkasala si Padre, nagkamali si Padre, dinajudge na natin, hinusukahan na natin. Pare pa naman yan, pero anong ginawa? Tao pa rin yun. May damdamin, nasasaktan. At higit sa lahat, nagmamahal. Okay pa kayo? Huwag tayong sarado. Na pag sinabi natin, pare, hindi na pwede magkasala, ano kayo? Hirap na hirap nga sila sa loob ng simbahan. Hindi nga nila alam kung paano magpapakabanal ng gusto. Siyempre, wala naman sila makita, kundi si sister. Wala ko ibig sabihin dyan.
At ito, kita nyo, sumulo kay Father. Dito lang naman, naka-record naman. Diba? Naka-record, i-review sa record. Alam niyo po, kami mga disciple, preachers, lalo sa aming mga full-time disciple ng Manila, ang buhay namin nakaalay na talaga sa paglilingkod. Para kami mga pare, pag kami ay pinadala sa misyon, hanggat hindi kami nire-recall, hindi kami pwedeng umuwi. Katulad ako, running to 2 years na ako sa Middle East, sa Dubai at sa Abu Dhabi. Hindi pa ako umuwi, wala pa akong bakasyon. Sabi ka na iba, Brad, hindi ka ba pwedeng umuwi? Ay sabi ko, kung gusto ko pwede. Kailang walang order sa akin ng foundation. Walang order sa akin ng punong lingkod. Bakit? Pag minisyon ka, hanggat hindi ka sinasabing umuwi, huwag kang uuwi. Yan ang mga misyonaryo. Kaya lang, siyempre, kahit kami mga full-time na disciple, ay hindi kami mga banal. May makahinaan din pa rin kami. Parang si Father. O kayo, nalito sa abroad, ano? Huwag nyo labing-labingin si Father. Huwag kayong gaganyan-ganyan, nalalabing-labing, yakap-yakap. Alam niyo naman sa mga lalaki, may nabubuhay. Ay maganda niyo yung talagang bulgaran, ano? Akala niyo sa aming mga lalaki, walang nabubuhay. Mayroon, hindi kami bato. Hindi kami santo, napag-iyakap mo. Ano kayo? Kaya kayo mga payakap-yakap, palambing-lambing, akala niyo okay lang yun sa mga lalaki? Ako, gustong-gusto ka nila yan. Silang sister. Tagal mo sister. Okay ba kayo dyan? O, sinang okay lang? O, palakpak kamay sa Panginoon. Okay. Sa verse 18 ng Acts chapter 8, nakita ni Simon na ang Espiritu ay ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Ito yung binanggit natin noong nakaraan. Kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan po ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sinumang patungang ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu. Wika niya. Kaya kung mapapansin po natin, ito yung binasa natin noong nakaraan doon sa receiving God's gift. And then, sa talatang 20, sinagot siya ni Pedro, mapapahamak na kasama mo ang iyong salapi, sapagkat ang akala mo'y mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito, sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Verse 22, pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon na naway ipatawad sa iyo ang masama mong hangarin. Sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. Ibig sabihin, yung Espiritu Santo, yung ibibigay ng Diyos sa atin mamaya, ay hindi mo pwedeng bayaran yan. Libre yan na ibibigay ng Diyos sa atin. Ito yung binabanggit natin kanina, na hindi lahat ng tumanggap ng salita ng Diyos ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Nakukuha niyo bang ibig kong sabihin? May mga mahuhusay sa Biblia, kabisado ang Bible, verse to verse. Pati nga yung paghakbang ni Jesus alam, kung pasilangan, pakanluran, mayroong talagang alam na alam yung Bible, verse to verse. Pati history alam. Saan nanggaling yung mga Parisiyo, ilang taon nag-aral sila. Alam na alam nila yon. Bakit naghuhugas ang paa? O ito tanungin ko kayo, bakit sila ay naghuhugas ang paa? Ha?
Siyempre, marumi yan pa, kaya inugasan. Nakasandales pa naman sila. Tapos ang nilakaran nila para desierto. Tapos aakyat sila at mananalangin. Eh siyempre, yung prayer house nila, yung tawag doon, yung carpet, carpet. Alam nga naman, pupunta ka doon ng dumi-dumi ng paa mo, siyempre maghuhugas sila. Para mawala yung alikabok sa paa. Nakuha nyo ba? Hindi yun ang ibig sabihin doon. Pero kasama yun. Tradition po nila yon. Kasi talaga namang yung prayer house nila, lalo yung mga temple nila, at tawag ng temple nila, yung mosque. Yung mosque, di ba? Carpet talaga yung area ng prayer house nila. Carpet yon. Ang ganda nga pagka pumunta ka doon Pinasyal ako doon nila brother, na sister, ang lambot talaga kasi naka-medyas ka lang. Mabuti nga, walang paghugas ng paa doon hindi naman kami paghugas ng paa kasi nakasapatos kami, wala kami desyertong dinaanan. Nung araw kasi, ang mga tao naglalakad yan sa desyerto. Kaya pagka sila umakyat isang bahay, siyempre nga naman, malinis yung bahay, doon pa lang sa baba, maghugas ka ng paa. Amen po ba? Kahit sa probinsya, ginagawa yan maghugas ka mo ng paa mo bago umakyat sa taas hindi naman yung mga Muslim, pero ginagawa yon. Bakit? Kalalang paso lang kayo ng site, tapos aakyat ka ng dumi-dumi ng paa mo. Saan natin nakuha yan? Sa filosofiya. Ganyan na naman kasimple yun. Kung i-analyze mo sa bagay, di ba? Okay. Itong si Simon, na sinabi ng Bible na marumi ang puso, talagang expert din po siya sa Bible, sa mabuting balita. Kaya lang, hindi siya tumanggap ng Espiritu Santo. Kahit yung mga tao doon ay tumanggap na ng Espiritu Santo, pero siya ay hindi pa rin. Bakit? Kasi sabi ng Bible, marumi ang kanyang puso. Alam niyo po, my dear brothers and sisters, ang Bible ay hindi masama. Ang Bible ay nakakatulong. Pero bakit may mga taong nasisira ang ulo pag nagbabasa ng Bible? Bakit? Bakit may mga taong lumalaki ang ulo pag nagbabasa ng Bible? Dahil iba lang ang tumanggap ka ng salita ng Diyos kaysa tinanggap mo pati ang Espiritu ni Yahweh El Shaddai. Naintindihan niyo po ba? Ngayon, sa binasa natin, ang sabi doon, si Simon ay hindi nakatanggap. Bakit? Ang sabi sa verse 21, dahil marumi ang kanyang puso. Ngayon, sabi natin noong nakaraan, hindi tayo pwedeng tumanggap ng Espiritu kapag marumi ang ating puso. Linisin natin ito. Pagdating sa verse 22, isa pa sa ugali, sa karakter po ni Simon ay yung kanyang masamang hangarin. Mayroon siyang motibo. Gusto niyang tumanggap ng Espiritu para ipakita din niya sa mga tao na lahat ng patungan niya ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu. Anong ibig sabihin doon? Gusto lang niya magpasikat. Gusto lang niya magmagaling. Kaya hindi siya nakatanggap. Kaya sabi doon, masama ang kanyang hangarin. Pangatlo, sa verse 23 ng chapter 8 ng Acts, nasa kanyang puso ang pagkainggit. Sabi doon, inggit na inggit siya at bilanggo ng kasamaan. Ito yung naging hadlang kay Simon. Bakit siya ay hindi nakatanggap ng Espiritu? Una, marumi ang puso, masama ang hangarin, inggit na inggit, at bilanggo ng kasamaan. Sino po nakarinig noon? Narinig niyo po ba? Anong puso mayroon anong pagkatao mayroon si Simon? Marumi ang puso, masama ang hangarin, inggit na inggit, at bilanggo ng kasalanan. Bilanggo ng kasalanan.
Sa palagay nyo kaya, yung taong marumi ang puso,